Napaka-makapangyarihan. Kabanata 5. Mr. Shen, pwede mong sabihin kahit anong gusto mo. Hanggat kaya ko, hinding-hindi ako tatanggi. Mabilis na sabi ni Ruben. Mr. Shen, ano ang gamit ng brush at cinnabar sa listahan mo? Sa oras na ito, nagtanong si Sonia. Pagkatapos ng lahat, ang pagsusulat ng mga brush at cinnabar ay hindi tulad ng mga bagay na maaaring magamit upang gamutin ang mga sakit, at ang dalawang bagay na ito ay nasa buong kalye. Sonia, dahil isinulat ito ni Mr. Shen, may katuturan ito, kaya huwag masyadong magsalita. Pinandilatan ni Ruben si Sonia at sinabing, ayos lang. Ngumiti si David, ang dalawang ito ay ginagamit din para sa pagpapagaling, ngunit ang dalawang ito ay hindi ordinaryong mga brush at cinnabars, kailangan nila ng mga espiritual na brush at cinnabars na may espiritualidad. Nabulag si Sonia sa pagkakataong ito. Natarante rin si Ruben, hindi nila naiintindihan kung ano ang espiritual. Nang makitang pareho silang nabulag, ipinaliwanag ni David, ang lahat ng bagay sa daigdig ay isinilang at namamatay, at lahat ng bagay ay may espiritualidad, maging ang mga patay na bagay na nakikita ng mga tao sa daigdig, gaya ng mesa at mga upuan dito, ay ang lahat. Katulad nitong upuan na ginawa ko, kung uupo ako sa upuang ito para magsanay ng mga pagsasanay sa loob ng 10 taon, 50 taon, o kahit 100 taon, ang upuang ito ay unti-unting magiging espiritual. Panipi, natakot si David na hindi magkaintindihan ang dalawa, kaya nasusunod na lang niya ang dalawa sa napakapopular na paraan. Oh, nakikita ko, biglang napabulala si Sony sa pagkagulat, Mr. Ang kahulugan ni Chen ay tulad ng nilalaro sa TV. Ang isang puno sa kuweba ng engkanto ay maaaring maging espiritual sa paglipas ng panahon, at maging isang anyo ng tao. Panipi, Sonia, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Hindi nakaimik si Ruben matapos marinig ang paliwanag ni Sonia. Sa kanyang opinyon, walang mga Diyos sa mundong ito, isang siglo na. Tama ang paliwanag ni Miss Su, iyon ang ibig sabihin, bahagyang ngumiti si David. Dati ay hindi naniniwala si David, ngunit pagkatapos ng 3 taon na pagsunod kay Irvin, napagtanto niya na napakaraming bagay sa mundong ito na hindi niya alam. Katulad ng condensing heart technique na ipinasa sa kanya ni Irvin, isa itong paraan ng paglinang ng mga immortal. Awkward na ngumiti si Ruben. Hindi ko inaasahan na talagang ipinaliwanag ito ni Sonia ng tama. Kung may magsasabi tungkol sa spirituality, immortals, etc., siguradong mangungut siya si Ruben, pero nung sinabi ni David, medyo napailing si Ruben. Nag-uusap sina David at Ruben, hindi man lang tumitingin kay Carl na nakaluhod sa lupa. Bagaman hindi masama si Carl, mahirap yumako ng responsibilidad. Ayaw siyang tanggapin ni David, at nang walang pahintulot ng matandang master, hindi rin basta-basta tatanggap ng mga apprentice si David. Matapos mag-usap ng halos 10 minuto, alam na rin ni David kung paano nasugatan si Ruben. Bata pa lang pala si Ruben, nasample siya ng isang business competitor, dahil walang trauma, at maayos naman siya pagkatapos ng examination. Kaya wala siyang pakialam, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Ruben na humihina at nanghihina ang kanyang katawan, at madalas siyang nahihirapang huminga. Gayunpaman, natakot si Ruben na mag-alala ang kanyang pamilya, kaya't inilihim niya ito, kaya naman hindi alam ni Sonia na may tinatagong sakit ang kanyang ama. Naunawaan ni David sa sandaling marinig niya ito, ang taong nanakit kay Ruben ay dapat na isang mandirigma na nagel-inang ng panloob na lakas. Tila papatayin niya si Ruben, ngunit mayaman si Ruben at binili ito ng mabibigat na ginto. Ang gamot na pampulakas ay maaari lamang tumagal hanggang ngayon. Kung hindi niya nakilala ang kanyang sarili, hindi sana mabubuhay si Ruben. Nakikiusap ako kay Mr. Shen na tanggapin ako bilang isang disipulo. Sigaw ulit ni Carl na nakaluhod sa lupa. Sa mga oras na ito ay namamanhid na ang kanyang mga binti na may kasamang sakit, kaya hindi komportable si Carl ngayon. Sinulyapan ni David si Carl, bumangon ka, hindi ako tatanggap ng mga apprentice. Ngunit kung may hindi ka naiintindihan, mabibigyan kita ng mga payo. Nakita ni David na matagal nang nakaluhod si Carl, at tapat siya, kaya pumayag siyang bigyan siya ng mga tagubilin, ngunit hindi kailanman tatanggapin ni David ang isang apprentice. Nang makitang sinabi ito ni David, tuwang-tuwa si Carl at paulit-ulit siyang nagpasalamat, "Salamat, Mr.
Shen, salamat, Mr. Shen. Dahan-daang tumayo si Carl, ngunit ang kanyang mga binti ay namamanhid at masakit, kaya hindi siya makatayo. Nang makita ang sitwasyon ni Carl, iniunat ni David ang kanyang kamay at tinapik ang binti ni Carl. Nawala agad ang sakit at pamamanhid na ikinagulat ni Carl. Mr. Su, may mga magulang pa sa bahay, babalik ako. Kapag handa na ang mga gamot, maaari mo na akong tawagan. Dahan-daang bumangon si David at sinabing, nag-iisa pa rin ang ina ni David sa bahay, kaya hindi siya mapalagay. Mr. Shen, saan ka nakatira ngayon? Tanong ni Ruben. Ano ang masama sa pamumuhay sa Xingfuli community? Kakaibang sabi ni David. Naku, wala lang, may bahay lang ako na walang silbi, kaya ibibigay ko kay Mr. Shen. Ang lugar na iyon ay angkop din para sa pagpapagaling. Sana maging kapaki-pakinabang ito kay Mr. Shen. Sabi ni Ruben, at may inilabas na susi sa kanyang bulsa. Kung gayon, salamat, Mr. Su. Gusto ni David na tumanggi. Hindi siya nagpagamot para kay Ruben, ngunit naisip niya na ang kanyang mga magulang ay nakatira sa sira-sira na bahay, at nais niyang kumita ng pera upang makabili ng bahay. Natatakot kasi siyang magtagal kaya pumayag siya. Ngunit nang ibigay ang susi kay David, natigilan siya. Ito ang susi sa Pinecrest Villa. Ang Pinecrest Villa District ay ang pinakamahusay na komunidad sa Horrendale. Ang buong komunidad ay itinayo sa nag-iisang bundok sa Horrendale. Ang mga tanawin sa komunidad ay kaaya-aya at ang kalidad ng hangin ay partikular na maganda. Ang mga taong maaaring manirahan dito ay mayaman man o mahal, at lahat sila ay mga upper class na tao. Ang mga ordinaryong tao, lalo na ang naninirahan sa komunidad, ay hindi man lang nagbabayad ng bayad sa ari-arian. Mr. Su, ito, masyadong mahal ang bahay na ito, dapat mong bawiin. Nagmamadaling ibinalik ni David ang susi. Mr. Shen, huwag kang magalit. Nangangahulugan ba ito na ang aking buhay ay hindi nagkakahalaga ng isang bahay? Bahagyang ngumiti si Ruben. Nang sabihin ito ni Ruben, tinanggap na lamang ito ni David, at kinuha ni Ruben ang isang bank card at ibinigay kay David, na may kasamang 10 milyon. Alam ni David na hindi siya makakatakas, kaya nailagay lang niya ang bank card sa kanyang bulsa. Aalis na sana si David, may ingay mula sa ibaba, sobrang lakas. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Nang makitang nakasimangot si David, agad na tinawag ni Ruben ang manager ng hotel. Anong nangyayari? Sobrang ingay. Tanong ni Ruben. Mr. Su, si Young Master Xiao ng pamilya Xiao ay ikakasal ngayon, at ang piging ng kasal ay gaganapin sa banquet hall sa ikalawang palapag, kaya naman napakaingay. Nagmamadaling paliwanag ng manager kay Ruben. Nang marinig ito ni Ruben ay sumuko na siya. Kung tutuusin, open for business ang hotel niya, at kapag nagpakasal ang mga tao, hindi may iwasang magingay. Mr. Su, Holm. Iniyuko ni David ang kanyang mga kamay kay Ruben at lumabas ng pribadong silid. Pagkababa pa lang ni David, nakasalubong niya si Jordan at pumasok sa hotel kasama ang kanyang nobya. Na si Delia sa kanyang mga bisig. Matapos makita si David, si Jordan ay natigilan saglit, ngunit pagkatapos ay tumawa. David, hindi ko inaasahan na pupunta ka sa aming kasal, gusto mo bang kumain at uminom? Malamig na sinulyapan ni David si Jordan, hindi nagsalita, lumingon sa isang tabi at gustong umalis. Huwag kang pumunta. Hinaranggan ni Jordan ang daan ni David, at nanunuyang sinabi, tingnan mo ang ex-girlfriend mo, hindi ba maganda siya ngayon? Wala ka bang sasabihin sa kanya? Sinadya ni Jordan na ipahiya si David. Kuya Lei, huwag mo siyang pansinin, darating ang oras. Si Delia, na nasa bisig ni Jordan, ay hindi man lang tumingin kay David, sabi niya kay Jordan. Jordan, huwag pansinin ang basurang ito, hindi mo mapapalampas ang oras, pumunta ka sa bulwagan, itataboy ko ang basurang ito. Hinikayat ni Ethel si Jordan, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, natapos mo na ba ang taong ito? Hinabol ka pa sa hotel, parang pula ka mo, magustuhan ka ba ng anak ko? Kunan mo ng litrato ang iyong sarili, umalis ka rito. Huwag mong isipin na gumawa ng gulo dito. Ang mga salita ni Giamine ay mapait at masama, at masasabing ang bawat salita ay nagpaparusa. Isa-isang bamulong ang mga kamag-anak at kaibigan sa kanilang paligid,
na pinagmamasdan si David na patuloy na nanunuya. Sa oras na ito, si David ay parang clown na tumatalon sa sinag, at pinagtatawanan ng lahat. Balang araw, luluhod kayong lahat sa aking paanan at magsusumamo sa akin. Pinigilan ni David ang galit sa kanyang puso, itinulak si Jordan palayo, at lumabas. Tigilan mo siya, sumimangot si Jordan, ngayon, kung gusto mong lumahok, kailangan mong lumahok, at kung ayaw mong lumahok, kailangan mong lumahok. Hahayaan kita, sayang, panuurin mo ang girlfriend mo na pakasalan ako. Nang magsalita si Jordan ay agad na pinigilan ng mga kalbo si David. Sila ay binugbog sa bahay ni David, at mayroon pa rin silang mga hinaing sa kanilang mga puso. Ngayon gusto lang nilang maghayganti kay David. Nang makitang marahas na hinahawakan siya ng mga kalbong ulo, dahan-daang nilinga ni David si Jordan, sigurado ka bang gusto mong dumalo ako sa iyong kasal? Oo, hinayaan lang kitang panuurin ang sarili mong mga mata. Gusto kong malaman mo na kung maglakas loob kang makipag-away sa akin, hindi ka karapat-dapat, ninisyan ni Jordan. Well, kung dadalo ako, hindi gaganapin ang iyong kasal. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at pumasok sa bulwagan ng piging ng kasal sa ikalawang palapag. Mayroong higit sa 100 mga mesa sa bulwagan na ito. Hahaha, gusto kong makita kung paano mo napabagsak ang kasal ko. Tumawa si Jordan, hindi man lang siya naniwala sa banta ni David, pero para maiwasan ni David na gumawa ng gulo at maistorbo ang yaksing ng lahat, hinarap ni Jordan na sabi ng kalbo, "Kalbo, magdala ka pa ng ilang tao at sundan mo si David para sa akin. Kung siya ay maglakas loob na bumalik, agad na hulihin siya para sa akin." Young Master Shao, huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay naiwan sa akin. Tumango ang kalbong ulo, at may ilang malamig na sinag sa kanyang mga mata. Maghayganti lang siya kay David. Sa bulwagan ng kasal, nakakita si David ng isang sulok at naupo. Ang mga taong maaaring dumalo sa kasal ng anak ng pamilya Shao ay mayaman o mahal. Sa makatuwid, ang hitsura ni David ay naging sanhi ng maraming mga bisita sa bulwagan upang magbigay ng kakaibang hitsura. Sa ganoong karangyang tagpo ng kasal, biglang sumulpat ang isang ordinaryong binata na tila wala sa lugar. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagkakakilanlan ni David ay kumalat sa maraming mga panauhin, at sa pagkakataong ito, mas marami ang mga mata kay David, karamihan sa kanila ay nanunuya, at ang ilan ay nakikiramay. Kaya lang, walang pakialam si David sa mga matang ito, nakaupo mag-isa sa sulok, kumakain ng pinatuyong prutas sa mesa, walang bakas ng ekspresyon sa mukha. Ang kalbong ulo ay kasama ng 100 tao, nakatayo sa likuran ni David at nakatitig ng malapitan. Hanggat si David ay maglakas loob na gumawa ng pagbabago, siya ay babarilan ng walang pag-aalinlangan. Oy, hindi ba ito si David? Kailan ka nakalabas sa kulungan? Isang sarkastikong boses ang tumunog, tumangala si David, at natagpuan ang isang babaeng nakadamit ng kaakit-akit, mabigat na make-up na naglalakad patungo kay David, kasama ang isang binata na sumusunod sa babae. Ang boses ng babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga bisita sa paligid. Noong una, inakala lang nila na si David ang dating nobyo ng nobya, at sa huling pagkakataon ay pinuntahan nila ang kanyang kasintahan, ng interes.